Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan at maingatan po tayo sa araw-araw po nangyayari po sa ating bansa. At konting tiis lang po mga kababayan, talagang sobrang hirap po ang dinadanas po natin, lalong-lalo po, laganap na naman po ang krimen, lalong-lalo ang droga. Nahandyan pa po ang mga terorista mga kababayan. Ingat-ingat po mga kababayan. Siyempre po, samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, mga dabay, pag-usapan po natin. Dahil ngayon po, talagang tinututukan po nila ngayon ang mga vlogger po. Lalo po ang vlogger daw po ng mga DDS. Yung iba pong vlogger, ang tawag po dyan, DD shit po ang tawag nila, mga kababayan. At pinagbibintangan po, karamihan daw po ng vlogger ng DDS ay mga fake news daw po mga kabayan. Ang tanong po ni Kamanong, hindi po kaya ito pantakip para po mailihis ang issue mga kababayan? Hindi po kaya dahil po ang issue po kasi ngayon ay talagang sa kanila po halos pumuputok at sila po ang nalalagay sa napakalaking hot seat o sinasabing issue pagdating po sa kapirahan. Lalong-lalo po ang ginawa po nila sa Bicameral Conference Committee report. Napakalaki pong aligasyon yan dahil mismo ang Korte Suprema ay naglabas na po ng nag-uutos na po na kailangan na nilang sagutin ang nagpetisyon na bakit nagkaganito ang ginawa ninyo. Di ba? Pero sa kabila nun, kailangan nilang itutok yata at isama po para po mailis yata ang issue, mga kababayan, ang mga vlogger. Kaya lang, mga kababayan, bakit mo kikitilin ang freedom of expression, freedom of speech ng mga Pilipino, mga nagsasalita? Kasi ang napakadali pong kuhanan ng logic yan, mga kababayan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi problema yan. Kahit ano gawin mo kay dating Pangulong Duterte, trabaho siya ng trabaho. Nakikita ng mga Pilipino yung achievement ng isang halal ng bayan, di ba? Nakita po natin kay dating Pangulong Duterte, hindi po nagkaproblema kay dating Pangulong Duterte ang mga vlogger dahil napakarami pong kritiko ng dating Pangulong Duterte, di ba? Napakarami po. Napakarami dahil nga po hindi siya tinantanan ng mga dilaw, yung mga pink at liberal, di ba? At kasama po ang mainstream media di umano noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Dinala pa sa international yung usapin na yan, di ba? Pero hindi po pinansin yan, trabaho ng trabaho. Pero ngayon, ano po ang nakita natin sa bagong Pilipinas? Trabaho po ba ang ginagawa nila? Di po ba hindi? Puro pamumulitika, puro isang damukal na investigasyon. Di po ba? Issue sa pera ang napagkikita natin. Pero hindi naman po nila tinututukan para imbestigahan. Di ba? Nasaan na investigasyon ng 5,500 flood control? Nasaan na investigasyon na sinasabi ni dating Pangulong Duterte? Yung ginawang estapa raw po sa atin na pagkuha nila ng pera sa GSIS, SSS at PhilHealth at yung ating kagintuan sa Central Bank. Pero hindi naman po nila tinututukan yan. Pero dito sila nakatutok sa mga vlogger. Pero komentuhan pa rin natin mga kababayan. Ito po, dinala po ng mga vlogger, lalo po mga sumusuporta po kay dating na sa mga Duterte, dinala po nila usapin sa Supreme Court kasi siya po ang may karapatan. Siya po nang magsasabi ang kalayaan at karapatan ng mamamahayag katulad ng Pilipino, katulad ko, katulad natin lahat, ang kalayaan natin ng freedom of speech at freedom of expression ay tanging Korte Suprema lang po ang magbabawal sa ating mga Pilipino kung tayo'y lumalabag na. At kung meron naman po kasing batas, di ba? Meron na po kasing batas para sa mga fake news na sinasabi nila, kasuhan nila. Kaya nga may mga libel cases dahil nga siya sinasabing mga peke o gawa-gawang mga imbentong salita o paratang. Kaya nga may batas na pero pagdating dito sa Tricom, hindi natin alam kung ano ang kanilang motibo o agenda kasi sa nakikita natin mukha po kasing hindi na yata sila makakabalik kahit anong posisyon pa ang naisin nila. Kaya po, pipilitin na lang nilang mandamay, manira, mga kababayan. Hindi kaya, nagtatanong lang po.
Kinwestiyon sa Korte Suprema na ilang social media personality at vlogger ang pagdinig ng House Tri-Committee na umano'y may paglabag sa karapatan ng malayang pamamahayag. Tama. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Supreme Court si Steve Raz. Steve. Tony naghain ng petition for certiorari and prohibition na humihiling ng temporary restraining order ang grupo ng mga social media personality at vloggers sa Supreme Court dahil umano sa pagbibigay ng Kongreso ng limitasyon sa demokratiko para sa malayang pagpapahayag. Ito'y kasunod nga ng pagsisimula ng pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara para simulan ang investigasyon sa paglaganap ng fake news at disinformation online. Ayon kay Attorney Trixie Cruz Angeles, dating press secretary at isa sa mga petitioner ng grupo, karapatan nila na makapagsalita ng malaya dahil ito ang sinasabi sa ilalim ng saligang batas. Ayon sa grupo, nais lamang umano nila bigyan ng boses sa mga Pilipino at hindi nila sila humarap sa pagdinig ng Kongreso dahil sa tingin nila labag ito sa konstitusyon. Kumpiyansa ang grupo na sa kataas-taasang hukuman ang tamang lugar para idulog ang kanilang mga panawagan. Serbisyo mo sa Supreme Court, Steve Raz, para sa Teleradio Serbisyo at Radio 630. Tama po yun. Tanging Supreme Court. Kamukha nung ginawa po ng issue po sa Bicameral Conference Committee report. Dinala po sa Korte Suprema. Kasi po issue po ito ng malayang pamamahayag, mga tambay. Demokrasya po ang ating bansa. Kasi sa Amerika, never pong kinitil ang demokrasya po sa Amerika. Dahil tayo po, halos ang batas po natin ay kinopya natin sa Estados Unidos. Pero pagdating po ngayon sa bagong Pilipinas, mukha pong ang kalayaan po, katulad na nangyayari sa Amerika, may freedom of expression, freedom of speech. Pero pagdating po sa atin ngayon, kinu-question po ng mga mambabatas, mga kababayan. Ibang klase po. Ito po, pakinggan po natin yung ginawa naman po ng isang congressman na parang minura pa. Namura pa po yata niya ang vlogger, mga tambay. Isa po itong pastor, ha? Pastor po ito. Gusto ko nila magmura eh. Hindi na ako magbumura muna. Itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Eh, mga takot din pala yung mga yan eh. Please hold your fire. Umarap ka dito. Dito. Namo. Nakita nyo mga tambay? Nakita nyo, nagmumura at pastor po yan, si Pastor Abante. Napakatapang po. Humarap daw po sa Kongreso. Eh, paano may protection po kayo dyan sa Kongreso? Di ba? Protektado po kayo dahil mga congressman kayo. Kahit sino po pumunta dyan, kaya nyo pong pagmumurahin. Kaya nga po, lagi nyo lang ginagawa sa iniimbita nyo, mga resource person, yes or no. Ngayon, pag hindi nyo po nakuha yata ang sagot na gusto nyo, contempt. Di ba, napakatatapang po ng congressman natin kasi, protektado sila ng kanilang institusyon. Dapat po yan doon po ang usapin. Dalhin po sa Korte Suprema para po maging patas po ang usapin. Kataas-taasan na po. Kaya nga dinala ng mga vlogger doon po ang usapin sa Korte Suprema. Hindi po dyan. Kasi una-una, kung gagawa po kayo ng batas, lalabag po kayo kung kikitilin nyo po ang pamamahayag po ng mga Pilipino. Kalayaan po nila, may freedom of expression at freedom of speech. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, mga congressman, ay ginagawa kayo ng fake news, i-demanda nyo. Di ba? Ano po? Di ba napakarami nagdidemanda ng mga mainstream media? Pati nga si Attorney Larry Gadon, dating attorney, di ba? Na-disbar dahil dinimanda siya ng isang influencer yata. Di po ba? Ganon din ang gawin nyo. Kung talaga sinasabi nyo fake news sa mga vlogger, ipagdidemanda nyo ng libel cases, di po ba? Hindi yung dadali nyo lang sa congressman para po pahiyain. Meron na tayong batas para sa mga namemeke, mga fake news, kung ano-ano man, di ba? Pero ibang klase po, minumura pa, at hinahamon pa ang mga vlogger, matatapang daw. Eh kahit naman, balikta rin kahit yung vlogger ang congressman na dyan, matapang din siya, dahil protektado siya. Di po ba? Bakit kaya hindi nyo hamunin sa bundok? Doon kayo magkita sa bundok, Congressman Abante. Doon nyo hamunin mga vlogger na hinahamon nyo. Doon kayo sa bundok. Huwag dyan sa Kongreso dahil matapang din po yata kayo dahil nandiyan kayo sa Kongreso. Kung talagang matapang kayo, Congressman Abante, huwag po dyan kayo magharap. Magharap kayo sa isang wala dyan sa Kongreso para parehas ang laban. Kung talagang matapang po kayo, di po ba? Kasi matapang si Congressman Abante dahil nandun siya sa kanyang
sa kanyang pinagmamalaki na institusyon po ng bayan yan, hindi naman kanila yan. Yung House of Representatives, sa taong bayan yan. Pati ang Senate, sa taong bayan yan. Galing lahat sa taxpayer yan. Pero pag naging congressman na, para na po yata silang mga hari. Mga hari. Kaya ka nang ipakulong kahit wala kang kaso. Ganyan po ginagawa nilang trabaho dyan eh. Mga matitindi. Ito pa po isa, mga kababayan. Ito naman isa, nakatikim naman po, mga kababayan. Etong isa, nakatikim dahil itong isang, si Attorney Enzo yata ito. Kinwestiyon din naman ni Congressman Marcoleta. Kasi may karapatan din po mag-question si Congressman Marcoleta. Kasi pagka naglagay ka ng content, kailangan yung content mo, totoo, abogado ka eh. Ngayon, pinagbibintangan mo si Attorney Marcoleta o si Congressman Marcoleta na wala ka namang proof doon sa sinasabi mong bintang sa kanya. Kaya na-real talk po siya ni Congressman Marcoleta. Pakinggan po natin. Anong pangalan ng ganawa niya? Attorney yan? Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na. Parang ganun sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang, nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na. Ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na. Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naaalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, doon yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan Attorney, kasi huwag mong nililihis ang usapan. Ang pinag-uusapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Marcoleta. Anong panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa speech. Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata, yung speech nyo po doon sa stage. Ano nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa kung ano yung. Yeah, mga tambay. Kaya po, abogado pa po yan. You know, abogado pero malicious po. Di po? Napaka-malicious, mga tambay. Kaya po, na-real talk po siya ni Congressman Marcoleta. Napakarami po niyan. Napakarami po. Lalo po sa mga detractors po.
mga troll farm ng dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Napakarami po nila. Lalo po, di po, nahandiyan po sila Jarrett, yung sila Mima at may nguso-nguso pa, taga Maynila, taga Bicol. At mapakarami po niya na grabe po, napaka-malicious po ng ginagawa nilang pagbablog, mga tambay. Pero never po yata silang na-question, mga kababayan. Dahil po, ayon na rin mismo kay Banat Bay, meron din daw po, kung totoo yun, sinasabi ni Banat Bay, talagang nagpapasweldo raw po sa mga yan, di umano. Ay ang gobyerno yata, mga tambay, ng bagong Pilipinas. Nagtatanong lang po si Kamanong. Napakarami po ng ginagawa nilang yan, lalo sa Vice President, talagang kung ano-ano pong atake nila sa Vice President at dating Pangulong Duterte. Pati asawa, dinadawit at meron kung ano-ano pang mga kabit-kabit ng basketballista. Grabe po sila, mga tambay, na wala naman po silang proven o proof ni ebidensya na pinapakita. Diba? Yung mga may nguso-nguso pa rin, napakarami. Mga taga Maynila, may nagkakape pa, may mimay-mimay pa. Si Jarrett, may mga abogado pa. Yan, isa na po yan. Si Attorney Enzo. Mga tambay, di po ba? Ibang klase po sila. Kaya nga yung sinasabi nga po natin, yung pagiging malayang pamamahayag, itatama mo rin sa issue. Hindi yung masiraan mo lang. Tingnan mo ang ginagawa ng gobyerno. Ano ba, nararamdaman mo ba ang mga pinangako sa iyo ng gobyerno? Yan ang dapat usapin. Hindi yung sisiraan mo, gagawa ka lang ng kwento na wala ka naman proof o wala ka naman ebidensya na itong Congressman Marcoleta ay minililang. Wala na. Kaya nga hindi nga niya mapaliwanag kung anong panglilinlang ang ginawa ng Congressman Marcoleta. Di po ba? Ibang klase po. Eto, tingnan nga na po natin itong isa. Kung ano naman po sinasabi nito. Painggan nga natin sandali. Ito si Atty. Trixie. Matapos hindi sumipot sa pagpapatawag ng pagdidinig na ito sa privilege speech ni Congressman Barbers, maliwanag na mayroong pinupuntirya na ilan sa mga social media influencers na tinatawag nila. Gusto nilang gawan ng regulatory framework ang social media. Ngunit maliwanag ito sa saligang batas na pinagbabawal ang ganitong klaseng batas. At maaaring idulog ito sa Korte Suprema para i-determine kung ito ay naaayon sa saligang batas or kung may sufficient na safeguards ito para hindi matapakan ang ating kalayaan magsalita at magpahayag. Ang mga vloggers dito ngayon, kasama po ako, ay mga tinawag sa Kongreso. Ngunit, bago nangyari po ang lahat ng ito, ilang beses na tinawag kami na or may pahiwatig na kami ay pseudo-political analysts, pseudo-journalists, pogo vloggers, and narco vloggers. Mayroon pang tumatawag sa amin na mayroon daw troll armies or kung ano-anong mga insinuations na kung ibang tao ang gumawa at kung hindi ito sa Kongreso sinabi, ay maaaring makonsider na libel. Para protektahan ang aming karapatan at ang democratic space, kami po ay dumululog sa Korte Suprema. Nakikita din po natin kasi na may pang-aabuso sa kanilang power ang ilan sa ating mga representante sa Kongreso. Ngayong araw na ito, mayroon pang patama tungkol sa aking pagiging abogado na hindi dumating sa pagdidinig nila ngayong araw na ito. Ang tingin ko dito, not only is it grossly unfair, ang pinadala po nila ay isang imbitasyon. At base sa rules ng Kongreso, may dalawang unjustified na pagdating bago maglabas ng show cause order. Pero ang ginawa nilang itong araw na ito, palibhasa, ewan ko, maikli siguro ang pasensya nila, naka-show cause order na po ako at pinag-aaralan pa daw nila kung paano sila o kung maaari nila akong filean ng disbarment case. Ano naman po ang kinalaman nun dito? With all due respect, ako po ay sumagot sa kanilang imbitasyon at ako po ay nagbigay ng dahilan kung bakit wala ako doon. Isa doon ang pagtatanggol sa aming karapatan magsalita at magpahayag. Kung hindi po enough ito, hindi dapat penalty kagad ang ini-impose o pananakot ng paggamit ng administrative cases laban sa amin. May paraan naman po para sila po ay magmukhang fair man lang. Sa ngayon, ang nakikita namin, dahil sa ikli ng pasensya, dahil sa binibigay nilang space para sa kanilang galit at personal na feelings, paano po kami mag-a-attend dyan despite all their claims na hindi naman ito pag-attack.
o hindi naman daw kami pagalitan doon sa kanilang bahay, ika nga nila. It's going to be very, very difficult considering kung paano nila tinatrato kami despite the fact na maayos naman po kami nagsalita at nagsabi na ito po, hindi po kami maaaring pumunta dyan dahil hindi kami naniniwala na ito ay ayon sa mga sa doktrina na nasa Korte Suprema. Yan mga tambay. Abogado, napakagaling na abogado ni Attorney Trixie at alam niya po ang karapatan po lalo po ng malayang pamamahayag, mga Pilipino, freedom of expression at freedom of speech. Pero nakita naman po natin yung nasa Quadcom o Tricom Committee. Sino po ba ang mga nag-iimbestiga, mga kababayan? Sa tingin po ba natin, alam po nila yung nalalaman ni Attorney Trixie na dapat po ito dalhin sa Korte Suprema? Sino po ba ang manahan doon? Isa pong artista, congressman artista, isang congressman na pastor, isa pong congressman na dati pong miyembro ng Alex Bungkayaw Brigades, at isa pong congressman na hindi rin po abogado yata, si Congressman Barbers, at marami pa pong iba mga tambay. At meron din po mga congressman doon na grupo po yata ng Makabayan Black. Puro hindi po abogado ang nahan doon mga tambay. Tapos meron pong isang abogado na isa pong talagang nakikita niya po ang problema ng bansa at karapatan niya po itong sabihin sa malayang pamamahayag niya gamit po ang social media. Pero gusto po yatang kitilin, mga kabayan. Tapos meron pa pong isang congressman doon na pati ang kanyang profesyon bilang abogado ay gusto pa pong i-disbar. Ang gusto pong mag-disbar ng kanyang pagiging abogado ay isa pong miyembro dati ng Alex Bungkayaw Brigades na si Congressman Paduano, mga tambay. Isa pong dating NPA, dating Alex Bungkayaw Brigades. Ang ipadidisbar mo, isang abogado. Ang magdidisbar sa'yo ay isa pong dating NPA at dating Alex Bungkayaw Brigades. Unbelievable! Ibang klase po, di ba? Yun nga po yung sinasabi ni Attorney Trixie. Yung usapin po na gusto nyo pong mangyari, hindi po usapin sa Kongreso yan. Kumpleto na po ang batas. Gusto lang po yata ninyong kitilin, pahiyain, at kasama na po ang contempt sa mga malayang pamamahayag. Kung gusto nyo makakita ng mga fake news, puntahan ang channel ng mga pro-Marcos. Komento na inyong lingkod. Puntahan nyo po lahat ang platform ng pro. Kasi po, ang sumasagot lang po ang mga DDS. Sinasagot lang po ang mga mali, ang maling issue, ang mga mali gawa-gawa po nila. Lalong-lalo po ang pag-atake po ng pro-Marcos. Yung atake po nila ay sinasagot lang po ng mga DDS vlogger. Pangkaraniwan na po yan. Tapos, ano po ang kino-question ng mga DDS vlogger? Yung ginagawang trabaho ninyo. 3 taon, ano po ang binigay nyo sa mga Pilipino ngayon? Nagpupumilit po kayo. Dahil ano po, malapit na po kayong ma-shoot sa inidoro, ganun po ba? Dahil hindi na po nagustuhan ng mga Pilipino ang performance nyo, mga congressman, mga senador. Kayo po ngayon ang nasa hot seat. Ano po ang ginawa niyong trabaho sa amin ng 3 taon, mga congressman? Ganon din po, 6 na taon, mga senador. Ano po ang napala namin? Kayo po ba? Anong klaseng paglilingkod bayan ang ginawa niyo sa amin? Dito po sa Tricom at Quadcom Committee. Dito po sa 19 Congress. Ano po ang napala natin? 3 taong pamumulitika po yata. Walang lubay sa Vice President, sa mga Duterte. Ngayon, mga vlogger. Ano po ba? Nakapagbigay po ba ng maraming trabaho ito sa mga Pilipino? Yung pinagagawa nyo ng 3 taon? Nakapagpababa po ba ng bilihin, lalo ang bigas? Nakapagbababa po ba ng aming bayarin, buwan-buwan, tubig, kuryente? Di po ba? At telepono. At marami pang iba. Di po ba? Nakagawa po ba kayo ng maraming solusyon? Batas, programa, makakatulong. Dumami ang trabaho natin sa bansa. Ano po ba ang nakita ng mga Pilipino? Dumami. Dumami po ang iniimbestigahan nyo. 3 taon nyo kaming dinala sa pamumulitika. Kilalaki po ng budget na hinahawakan ninyo. Pero sa politika lang po namin kayo nakikita nagtatrabaho.
Di po ba? Meron nga po mga proyekto ang ginagawa po ninyo. Ano po sabi ni Senador Cynthia Villar? Kasama pa rin kayo sa kumikita. Namumursyento raw ang mga senador. At ano sabi ng Vice President? Pinagkakakitaan nyo rin ang mga proyekto ng mga Pilipino. Kayo, mga congressman daw po, ayon sa Vice President. At kontrolado nyo ang pera namin. Yan po ang natuklasan namin sa mga performance na ginawa nyo sa amin. Ngayon, nakatutok kayo sa mga vlogger. Yung mga vlogger katulad ni Kamanong, nakikita ni Kamanong ang performance nyo, mga ginawa nyo. Laganap lahat, kahirapan, kawalan ng trabaho, isang damukal, droga, mga addictus, krimen. Di ba? Nagbabalikan na naman yata ang mga terorista. Grupo ng CPP, NP, NDF na pagkikita na naman namin ngayon. May kapangyarihan na naman sila ngayon. Yan po ba? At yung ginawa nyo sa amin na 2025 national budget, ano na? Maganda po ba ang performance nyo? Di po ba? Tapos kikitilin nyo ngayon ng malayang pamamahayag na nagsasabi ng katotohanan. You know, real talk po tayo mga kabay. Real talk natin. Kung kayo po, mga congressman, mga senador, at ang bagong Pilipinas, kung kayo po ba'y nagtatrabaho katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte, meron po ba kayong mga issue na ganyan? Meron po ba kayong maririnig na batiko sa inyo? Tanong ko lang po, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala na po kayong mga batikos eh. Wala pong bumabatikos sa inyo. Dahil sumusunod kayo sa lahat ng programa ng mga proyekto ni dating Pangulong Duterte ng 6 na taon. Di po ba? Nakakatulong kayo sa bansa, kasama kayo sa build. Better more. Yung better more, nawala na eh. Yung build ni dating Pangulong Duterte, kasama kayo ron. Ginagawa nyo ng pondo, bumabalangkas kayo. At doon sa drug war, kasama rin kayo. Doon sa war on drugs. Di po ba? Pero ngayon, saan nyo kami dinala? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, walang issue sa inyo. Walang nagpe-fake news sa inyo. Di po ba? Sinasabi nyo, pine-fake news kayo? Kasi nagtatrabaho kayo noon. Kasama ng Senado, nagtatrabaho kayo katulong ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, ano po ang ginawa niyong trabaho? Nakita ng mga Pilipino, ibang-iba. Yung ginawa niyong trabaho ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, 3 taon na trabaho binigay niyo sa amin sa bagong Pilipinas. Ibang-iba. Di po ba, mga congressman, saan nyo kami dinala? Sa mga natuklasan po namin pera. 2 tao ang may kontrol sa inyong institusyon. Senado at Kongreso, 2 tao daw. At ano pa? Ang mga pera natuklasan ni Vice President sa inyo mismo. Mga extraordinary. Nilalagay mismo. Napatunayan ng Vice President yung ginawa nyo sa kanya nung siya'y Secretary ng DepEd. Dinagdagan nyo ng extraordinary yung pondo niya na wala siyang kontrol. Dokumentado yun. Pati ang Vice President. Nakita niya lahat ang ginawa ninyo sa pera, kaya nga nakapagsalita siya. Kontrolado nyo. Di po ba? At mga natuklasan po ng taong bayan kasama si dating Pangulong Duterte, mga istapa raw ang ginawa ninyo sa pera ng bayan. Ngayon, naguhugas kamay kayo para lahat yata ng issue na sa inyo ang usapin. Kailangan itong mailipat sa iba. Katulad po ng mga vlogger. Kaya nga sinasabi ni Kamano, kung gusto nyo makakita ng napakaraming gumagawa ng fake news, pumunta po kayo sa mga vlogger ng mga Marcos. Doon po kayo pumunta mga congressman. Napakarami nyo makikita ron. Kung gaano po sila laitin, gawa ng mga gawa-gawang kwento, pagbibintang sa mga Duterte. Ang mga vlogger ng mga Duterte, sumasagot lang, itinatama lang ang mga mali na ginagawa nila. Ngayon, napakabait po. Napakabait lang ng mga Duterte. Hindi katulad ng mga congressman. Ang mga congressman, nakita nyo po,
Masamang loob nila sa mga sinasabing pinay-fake news sila. Samantalang mga Duterte, wala man lang silang ginagawa. Sige, gawan nyo na kami ng masama. Dahil hindi naman totoo. Nagtatrabaho ang Vice President. Kahit ano gawin, kaya may kabit, basketballista, trabaho siya. Wala siyang pakialam sa mga gumagawa ng fake news. Samantalang ang mga congressman, grabe. Palibasa, wala yatang nagawa. Kaya nakatutok lang po sila para po ilihis ang issue. Wala po yata silang nagawa. Kaya ganun po. Wala silang maipagmalaki katulad ng Vice President. Kaya karamihan po yata rito hindi na makakabalik. Kaya po gumagawa na po ng paraan para po dito po sinasabi pong makaperwisyo na lang sila mga babayan. Kasi marami po yata sa kanila ay hindi na natin makikita sa susunod na kongreso. Mga kababayan. Kasi bistado na po sila eh. Dahil panahon po ng social media ngayon. Kaya ngayon po, kinikitil po nila ang malayang pamamahayag ng tama sa social media. Kung sino pa yung nagsasabi ng tama, siya pa nilang kinikitil, mga kababayan. Ang kalayaan po ng freedom of expression, freedom of speech. Kaya tama-tama po yung ginawa ni Atty. Trixie Cruz Angeles. Nadali na po ang usapin sa Korte Suprema. Lalong-lalo po sa kalayaang pamamahayag ng bawat Pilipino sa ating bansa. Hindi po kalayaan ng mga congressman ang usapin. Kalayaan ng mga Pilipino kasi po sila, halal sila ng bayan. Trabahante po natin sila. Trabahante. Karapatan po natin silang questionin. Trabahante po natin sila. Paswelduhin po natin lahat yan. Palamunin po ng taong bayan sila. Palamunin. Sweldo. Lahat po. Pagkain. Extraordinary. Pati bakasyon. May mga bakasyon. Swelduhan natin. Pero pag sila'y nahalal, ang tingin po nila sa sarili nila ay hindi na po sila swelduhan. Hindi na po sila lingkod bayan. Ang tingin po nila yata sa sarili nila ay mga hari. Mga hari. Mga tambay, na hindi mo na pwedeng questionin. Hindi mo na pwedeng talungin ang mga trabaho nila. Dahil nagpapakahari na po yata sila. Lalo pag nahandyan sila sa kanilang institusyon. Hindi mo na sila pwedeng questionin, mga kababayan. Napakatatapang na. Komento na inyong lingkod. Pero si Kamanong, ang tingin po sa kanila ay trabahante. Trabahante sila ng taong bayan, lalo na mga taxpayer. Nagtatrabaho kayo, pero yung pinagtatrabahuhan nyo, ginigipit nyo pa. Kami ang nagpapasweldo sa inyo. Mga kababayan, meron pang extraordinary kayong nakukuha sa amin. Pero kung kami kitilin nyo, ang aming pamamahayag na kami nagpapasweldo sa inyo, kayo pa ang matatapang, ibang klase. No? Kung sino pa ang nagpapasweldo, at yung trabahante pa ang matapang sa kanilang boss, ibang klase po pagdating po ng politika sa ating bansa. Kung sino pa yung boss, matapang pa ang mga trabahante. Ibang klase. Ang tanong ko lang mga kababayan, kung nagtatrabaho po kayo, nakamukha ng ginawa niyong trabaho ng dating Pangulong Duterte, ni isa, wala kayong maririnig sa mga DDS vlogger. Wala kayong maririnig kasi nagtrabaho kayo ng tama sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Walang pumutok na korupsyon doon. Walang pumutok na bycam doon. Na merong mga blanco, walang pumutok ni isa sa 6 na taon na panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Wala. Walang bycam sablay doon. At walang GAA na naging gago nung pinirmahan na. Wala. Hindi naging issue yun. Pero ngayon, napakaraming issue pagdating sa pera. Pero dadalhin lang nila sa mga social media vloggers. Mga kabay, ganun po. Ipaliwanag nyo muna sa mga Pilipino, imbestigahan nyo muna sa mga Pilipino lahat ng sinabi ng Vice President, lalong-lalo ang issue ng addictus na pinaputok po ni Kati Binag. Imbestigahan nyo po lahat yan. Pera sa Central Bank, ginto. Pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, at Maharlika Investment Bank. At flood control, 5,500 na hindi bababa sa how many billions a day. Bilyones ang ginastos. Imbestigahan nyo lahat yan. Imbestigahan nyo. Maniniwala at babalik ang tiwala ng Pilipino sa inyo, mga trabahante ng bayan. Yan po ang totoo. Imbestigahan nyo po ang mga pera namin.
Hindi yung pinagtatakpan nyo po at para nagkakampi-kampi kayo diyan sa inyong mga institusyon. Matatapang po kayo dahil nahandyan po kayo, mga kababayan. Paano kaya kung hindi na po kayo congressman? Matapang pa rin po kaya kayo, mga congressman, kung wala na po kayo dyan? Ganyan pa rin po kaya ang tapang nyo sa aming mga Pilipino na nagpapasweldo sa inyo? Kung wala na kayong kapangyarihang binigay namin? Nagtatanong lang po si Kamanong. Katulad po ni Congressman Abante at ni Congressman Paduano at marami pa na nahandyan, Fernandez, Barbers, matatapang pa rin pa kaya sila? Ganyan pa rin kaya sila kaangas pag hindi na sila mga congressman at ordinaryo na lang mamamayan sila katulad natin? Mga kababayan, sa bagay, hindi naman po sila magiging ordinaryo dahil sabi nga po, di umano, sa dami po yata na mga extraordinary na napakinabang yata nila sa atin. Kaya hindi na po yata sila maghihirap, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan. Nakakalungkot lang po, mga kababayan. Talagang kikitilin nila. Kikitilin yata talaga nila ang ating malayang pamamahayag, ang ating freedom of expression, freedom of speech. Dahil dadalhin nila sinasabing fake news, mga kababayan. Fake news daw po. Kung talagang fake news, ipagdidemanda nyo. Idemanda nyo lahat. Una nyong idemanda si dating Pangulong Duterte. Dahil unang nagsalita sa inyo si dating Pangulong Duterte na ang inyong institusyon ay pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-raten na institusyon. Ayaw niya sa dating Pangulong Duterte. At pinabubuksan pa inyong libro, open the book. Yan ang una nyong ipatawag dyan. At pangalawa, ipatawag nyo si Cathy Binag dahil siya mismo ang nagpakalat na meron tayong Pangulo na addictus, gumagamit ng droga at may hawak pa raw siya USB. Para po mabuksan na. Pabuksan nyo mga congressman, TRICOM. Pabuksan nyo ang hawak ni Cathy Binag. Di ba? Imbestigahan nyo. Fake news yan. Kaya yan. Fake news si dating Pangulong Duterte. Fake news si Cathy Binag. Ipatawag nyo yan nang mabuksan na ang sinasabi niyang USB. Di ba? Bakit po hindi nyo ipatawag na magkaalaman na kung sino talaga ang fake news? Fake news ba si dating Pangulong Duterte na kailangan buksan ang inyong libro? At fake news din ba si Cathy Binag na kailangan na natin makita ang USB? Imbestigahan nyo nang makita po ng buong Pilipinas at buong mundo ang sinasabi ni Cathy Binag, mga kababayan. Malaman natin kung sino totoong fake news, mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Konting tiis na lang po, mga kababayan. Pag naging presidente ang vice president, tingnan po natin ang tapang ng TRICOM at QUADCOM yung mga congressman. Tingnan po natin pag naging presidente na po ang vice president. Tingnan po natin kung sino po ang maiimbestigahan, mga kababayan. Tamang investigasyon. Tingnan lang po natin. Hintayin lang po natin. Panapanahon lang po yan. Bilog po ang mundo, mga kababayan. At bilog po ang gulong. Ngayon po, nasa top sila. May pagkakataon na malalagay po sila sa ilalim. Wag na wag lang po magkadayaan. Wag na wag lang po. Wag na wag lang din po madaya at magamit po. Wag naman po sana magamit ang ating COMELEC sa dayaan. Wag naman po sana, mga kababayan. Kung yan po ay magamit, bantayan po natin, mga kababayan. Bantayan po natin. Dahil sa panahon po ngayon, nakikita po natin, ibang klase na po ang politika po ngayon nung pumasok po ang bagong Pilipinas yata, mga kababayan. Maraming salamat. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.